I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga kababayan, medyo yata tagilid ang si Senator Marcolita at saka si Mike Defensor Santiago. Nako po, delikado. Ayan o, shoutout sa inyo mga kababayan, mga Marcos Lili supporters, Filipino and OFW. Nagsalita si Senator Lacson tungkol po dito sa witness na ipiniresenta ng Duterte Black na si Gutesa. Nako mga bes, kung ano po yung mga hinala nyo, nako, totoo nga talaga. Bakit kanyo? Mayroon po tayo na in-upload na video tungkol po doon sa issue kay Orly Gutesa na sinasabi po natin fake witness. Hindi po tayo nagkamali. Hindi lang fake witness mga kababayan, pati po yung perma niya ay fake. At mayroon tayong video na in-upload dyan ay humingi ng saklulo ito si Senator Lacson sa RTC Manila yata yun, correct me if I'm wrong, sa the Manila Regional Trial Court, na ipasuri po yung perma ni Gutesa. Nako mga bes, ito basahin po natin. Ang source natin is abogado, Manila Executive Judge, fine, lawyer signature on Gutesa, affidavit falsified. Agay, paktay kayo dyan. Today is October 28, 2025. Sabi po ni Senator Lacson. Naku. May kalalagyan si Marcolita dito mga bes, at saka si Mike Defensor. Nako po. Kaya basahin po natin. Kortesya ng abogado to, The Manila Regional Trial Court Executive Judge has found that the signature of the Notary Public on Senate witness Orly Gutesa affidavit was falsified according to Senator Panfilo Lacson. Nako, paktay kayo. Ayan na nga ang sinasabi natin ito pa. Tuloy, Lacson, who is expected to resume the chairmanship of the Blue Ribbon Committee, shared that executive judge's findings in an interview over DCWB. May resolution na yung executive judge ng Manila RTC na napatunayan na hindi talaga signature o perma nung notaryo si Attorney Espera yung kanyang sinumpaang salaysay. Lacson said, Lawyer Pichi Rose Espera earlier denied having notarized the affidavit of Orly Gutesa, a former Philippines Marine and ex-security aide of Ako Bicol Representative Hiliseldico, who was represented as a witness by Senator Rodanto Marcolita in the Senate probe on flood control project anomalies. But, sabi niya dito, Lacson also said that while Espera's signature was found to be falsified, this does not take away the validity of Gutesa's sworn testimony before the Blue Ribbon Committee. Patay kayo ngayon. Mananatili valid yun at kikilalanin yun. Even sa paggawa namin ng committee report, titingnan namin iyon na ang presumption doon ay katotohanan. Kasi sumumpa siya na pawang katotohanan iyon. Nako, alam nyo, yung panunumpa, diba? Yung nag-oath, nag-oath taking, nag-oath, si Gutesa. Alam nyo mga kababayan, pag mga kasinungalingan, pawang gawa-gawa lang, at fake, ang ginagawa nila, hindi nila tinitingnan or ginagalang kung ano po ang nakasaad sa saligang batas. Yung oath na yan, wala na, baliwala na sa kanila. Basta makapagsinungaling lang sila. Ganun ang nakikita ko totoo yun. Yung sumumpa ka, para lang makapanira ka ng kapwa. Diba? Malaking yun, labag sa batas yun mga bes. Correct me if I'm wrong. Kaya what is in question is Gutesa claim that he had his affidavit notarized. He said, adding that this might also affect the witness credibility. Ngayon pa lang. Mismo na may-ari ng signature, sinasabi na hindi naman niya talaga pirma yun. Mismo Manila Trial Court na nagsabi.
falsified. Oh my goodness, mga bes. What happening? Diba may kasabihan yung mga abogado na falsos in uno, falsos in omnibus. Agul. Nagsinungaling ka sa isa. Maski paano mabahiran, pwedeng mababasag yung bakit dito nagsisinungaling ka. Pwede mo sabihin sa amin ang lahat ng natira. Lahat totoo. Pagduduhan ka rin. He said, Gutesa had testified that he and his fellow security aides delivered cash filed suitcase to the residence of Co and Speaker Martin Romualdez. Nakaw, talaga naman. Pagtatawanan lang kayo ni Congressman Martin Romualdez dito. Totoo yun. At saka, yung mga kasamahan ni Orly Gutesa na dinawit niya doon sa testimony niya, na nabanggit yung pangalan, nagsalita na rin na wala silang natandaan na dinala na pera doon sa bahay na ni Speaker Martin at saka ni Saldico. Wala silang natatandaan na nag-deliver. Yan po ang sinabi ng mga kasamahan ni Gutesa. Agoy. Paano yan? He also said former CIS Representative Eric Yap delivered cash to Co house. Agoy. Lacson said the committee would summon Gutesa again through Marcolita or through former Quezon City Representative Mike Defensor who had introduced Gutesa to Marcolita. Ayun naman talaga, di ba? Sinabi ko. Sino ba ang nag-introduce kay Gutesa kay Marcolita? Di ba si Defensor? At ganyan din po ang ginawa niya nung 2001 na yung isang witness niya si Mawanay. Sino po ang nasa likuran yon? Si Mike Defensor din. Kaya ito nangyari na naman. Di ba? Ang tanong po natin, bakit kay Marcolita niya tinawag? Supposed to be kay Senator Lacson na siya po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dapat siya nakipag-usap na sinasabi mayroong witness dito na gusto mag-testify. Bakit kay Marcolita? Di ba na parang alam na this. So, ibig sabihin, na i-brief nila si Gutesa nung panahon na yon. Sa tingin ko lang, guys, Meanwhile, Lacson said major names could surface when the probe resume and a very important witness appears. My government official, may civilian pa nga, he said. Nako, mga bes, kaabang-abang ito. Ayan, fake witness, fake affidavit, fake signature, bawing-bawi si Congressman Martin Romualdez. Ano na naman kaya isasabihin ni Congressman Romualdez dito, guys? Pagtatawanan na naman niya itong mga Duterte Black. Agay! Paano yan? Mga DDS. Ang tanong, mga bes, dahil ito ay nag-viral na naman na itong perma ni Gutesa ay fake. According to the RTC. Manila RTC. 'Di ba? Para kompleto detalyado, mga kababayan, pakinggan niyo po yung mga sinabi po ni Senator Lacson. Humanda nang dapat humanda. 'Di ba? Walang usok na hindi uusok. Tandaan niyo po 'yan. Mas maganda gumawa kayo ng kabutihan kaysa kasamaan. Hindi kayo ligtas. Ang karma laging maghahabol 'yan. Thank you for watching, mga kababayan. Panoorin nyo to. Eto na. Natapos na yung investigation na ginawa ng Executive Judge ng Manila at may resolution na. Ang kanyang rekomendasyon ay mag-file ng kaso ng, I think, falsification, and possibly perjury against, of course, yung principal actor, si Orly Gutesa, dahil napatunayan na hindi real signature noong si Espera, yung notaryo publiko. Kasi sa kanyang investigation, nagpakuha siya ng mga specimen signatures ni Atty. Espera para i-match niya doon sa tinatawag na question document na kung saan nakapirma si nakapirma si Atty. Espera bilang notaryo publiko noong tinumpang salaysay ni Orly Gutesa. So may findings na yun at I think nire-recommend niya ngayon sa Prosecutor's Office ng DOJ na magsampa ng demanda, magsimula ng preliminary investigation against Gutesa and those responsible for presenting
his affidavit. Hindi ko alam kung sino yung saklaw nun. Oh, napanood nyo, mga kababayan, napakinggan nyo. Oh, ano na? Sige. Di lumabas na ang totoo. Mayroon po tayong video, itong mga nakaraang buwan pa, na ipasuri sa RTC yung perma ni Gutesa kung totoo o hindi. Agay. Oh, ngayon, ano na? Fake affidavit, fake perma. Ngayon, sino po ang nasa likuran nito? Mananagot. Sino bang nagpresenta? Di ba si Marcoleta? Sino sa kay yung present pa kay Gutesa, di ba si Mike Defensor? Kung natatandaan yung Mawanay ba yun, yung isang witness nung 2001, correct me if I'm wrong, na nagdiin kay Senator Ping Lacson sa malaking pera na sinasabi the time na sangkot si Senator Lacson. Yun po ay fake. Ito, correct the dots. Mga kababayan, another fake na naman. Palagay ko maipapatawag si Mike Defensor. Siyempre, mga beswa, alam nyo naman siguro yung istorya na yan, di ba? Yung kay Mawanay ba yan? Nakaw, mga kababayan, eto na. Ngayon, sinong makapagsabi na si Congressman Martin ay kasabwat sa flood control? Doon po kayo nagkamali. Even si Congressman Pono, sinabi niya, hindi po kasama si Congressman Martin Romualdez sa BICAM. Wala po isang perma at wala siya doon. Even si yung ibang congressman na sinasabi, hindi po kasali si Congressman Martin Romualdez sa BICAM. Ngayon, Mr. Gutesa, saan ka na? Senator Marcoleta, dapat magpaliwanag ka. Kaya dapat, mga kababayan, sampahan ng kaso ito si Gutesa at ganun din yung mga nagpepresenta sa kanya. Sabi nyo nagsisinungaling yung may-ari ng perma, si Atty. Espesa. Excuse me, ilalagay niya ba sa alanganin yung kanyang sarili? Siyempre hindi. Inaalagaan niya yung apelyido niya bilang attorney. Kayo naman, ngayon, mga bes, ano po ang masasabi niyo? Fake witness, fake affidavit at fake perma. Di wow. Sino ngayon ang mga siraulo na nagpapakalat niyan na totoo daw yung witness ni Marcoleta? Kwento nyo sa fake na Marina witness. Delikado kayo ngayon. Kaya pala nag-iingay kayo sa social media, pati si Chavit Singson. Wala palagay ko ito si Gutesa, nabayaran nito ng milyon, mga kababayan. Delikado siya. Maniwala kayo, makukulong yan. Alam ko may mga abogado na nanonood sa atin, mga professional, mga analysis dyan. For sure, makukulong yan mismo na po ang artist na nagsabi, fake yung perma niya. Diba? Fake yung perma. Naku po, delikado yan, mga kababayan. Nako. Babalik si Senator Lacson sa November 10. Ito po ay dadaan daw sa election again, sa votes, kung siya po ay magiging Blue Ribbon Committee. At tingnan nyo, mga kababayan, ang magiging reaksyon ng mga Dutae Black. Ngayon at bunyag na naman, na-expose na yan, ay fake yung signature ni Gutesa. Tingnan nyo, magwawala na naman si Marcoleta. Wala kayong laban sa batas. Ay, maniwala kayo. Kahit nasa Senado kayo, wala kayong laban sa batas. Makukulong at makukulong. Ngayon, dito nyo masusubukan si PBBM. Akala nyo, sige. Tingnan natin, mga kababayan, ang susunod na kabanata. Ito pa, mga bes. Kaya kabang-abang Sino kaya itong witness na ito? Naku po, isang witness ang ilalabas namin na magugulat ang lahat. OMGos. Nako, delikado. Kaya todo ingay sila, 'di ba? Sa social media at todo protektado sila.
todo protektado yung isang contractors gustong bigyan ng witness protection, hindi kayo naloka. Ito maiksi lang itong pinakita ko lang sa inyo. Yan po ang sinabi ni Senator Lacson, isang witness ang ilalawas namin na magugulat ang lahat. Pero ang tanong ito, sabi po ng News 5, nasaan si Gutesa? Humiling ng tulong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson kina Senator Rodanto Marcolita, dating Congressista Mike Defensor at maging ang Manila Trial Court upang mahanap si Orly Gutesa, ang dating security aide na tumistigo na sa investigasyon sa maanumalyang flood control project. Posible rin umanong hinga ng tulong ang Marines kung saan dating nagsiservisyo si Gutesa. Paliwanag ni Lacson, hindi na matuntun si Gutesa sa kanyang registered address. Ngayon, pag di siya nakita, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpaang salaysay on its face value. Ayon kay Lacson, hindi na po mahanap, mga kababayan, si Gutesa. Anyari, sinong nagtago? Saan siya nagtago? Time will come, lalabas din yan, maniwala kayo. Yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Nako, sobra na ito. Matindi ito, mga bes. Kaya abangan po natin ito, kasi nakatutok tayo So yun, mga kababayan, ang pinaka-latest updates. Ano po ang magiging reaksyon ng Duterte Black sa Senado? Magkakaroon kaya ng pagpapalit ng liderato dahil dito sa isiniwalat ni Senator Lacson tungkol kay Gutesa na fake ang kanyang perma, di aligaga sila ngayon, mga bes. Alam nyo, yung mga sinungaling, lahat yan may sagot lagi yan lagi silang mayroong sagot. Kahit huling-huli na, mismo na ang Manila artist na nagsabi, falsified yung signature ni Gutesa, 'di ba? Todo depensa pa rin ng mga yung mga salot sa lipunan. Totoo 'yun. So narinig yun naman siguro yung binasa natin, kasi yung sinumpaang salaysay ni Gutesa, talagang yun, paniniwalaan yun kasi nag-oath siya pero ganun pa man, mga kababayan, sa kabila ng lahat, fake pa rin para sa akin, sa nakikita ko, dahil nga doon sa perma. Di ba? Palagay ko talaga, gawa-gawa lang yun Yung affidavit niya, parang kinopya lang yan doon sa mga DN na nag-testify Totoo yun parang kinopya lang Tapos dinagdagan lang nila. Yun ang sa tingin ko lang mga kababayan. So yun, mga best, ang aking pinaka-latest updates. Idagdag nyo na lang sa comment section kung mayroon kayong comment tungkol dito. Thank you for watching. See you again when may next upload. Bye 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 and babush. God bless.